tignan natin kung meron siyang okay na ba yung kanyang mga egg. Kasi ito yung may mga egg eh. Tingnan natin kung tumulo yung egg niya or hindi. Kasi baka natanggal ko ng hindi pa nape-fertilize ng male. First time ko rin mag-alaga ng crayfish. Titignan natin. So ingat kayo pag ginahawakan niyo yung crayfish kasi masakit rin yan, nakakasugat. Kaya lalo na yung malalaki. Meron ng mga meron ng mga mata. So ibabalik ko na siya, hindi ko na siya i-stressin pa. Ayan, balik na natin ha. Sorry, nagalaw kita, pero chinecheck ko rin kasi para maayos yung kalagayan mo. Ayan. Ayun yung update sa crayfish natin. Hindi ko alam kung nakita nyo na malinaw, pero may mga mata na yung kanyang mga eggs. So ibig sabihin, ewan ko kung malapit na siguro yun na makalis. At ang dami, pansin ko, kaya medyo masaya. Dahil hindi ko akalain na mapaparami ko sila if ever. Kasi sa totoo lang, ang priority talaga natin dito mga plants. So nag-alaga lang ako nito kasi nga may kapitbahay kami or kabarangay na may farm daw, no, ng crayfish. At malapit lang kaya pinuntahan ko agad. At yun, nung una nag-failed ako kasi namatay yung crayfish. Yung first, kasi trio yung binili ko namatay yung dalawang female. Malalaki naman, kaya lang parang kakalabas ng sa styrobox galing siguro sa farm na malayo. So hinayaan ko muna na mabuhay yung natirang crayfish dito para i-observe kung dito ko nilagay. Hanggang ngayon nandiyan pa rin siya. Ay, hindi, iba na pala yan. Namatay rin yung male nung bandang huli. So ang nangyari kasi nun, siguro hindi ganun kaaganda yung mga quality ng water ko kasi wala pa namang wala pang mga wala pang halaman sa loob. Malaking bagay yung halaman, lalo na kung tulad ko na kuripot na setup, yung walang aerator nung una. Mga halaman lang, tapos binabawang ko lang yung tubig. Tapos nung isip ko kung try ko na may aerator na solar naman para matipid sa kuryente. So yun, nabuhay sila. Kaya nag-decide ako na bumili uli nung hindi na trio yung binili ko, pares na lang. So ayun, karoon ako ng pares ngayon. At ayun yung inaalagaan ko ngayon dito. Alam ko mo, dun sa trio pala, may natirang female pala. So nilagay ko dyan yung isang female kasama nung isang male na bago. So ito yung bagong female. Ayun, okay na. So alam nyo yung kaya ako na bumili nung bago, kasi mura siya. Mura ko lang nakuha kasi putol-putol yung mga kamay. So sa research ko, bumabalik naman yun after nila mag-molt. Kaya ayun yung binili ko. Pero hindi ko yan na-advise sa inyo yun unless may setup na kayo tulad ng ganito na ready na ilagay. Na kung stress man sila, mawawala yung stress nila dahil may mga plants na pwede nilang kainin at magbibigay rin ng additional oxygen and filtration sa tubig. So yun lang muna ang aking update sa ating crayfish. So naisip ko lang na i-check kasi pinapacheck sa akin ito ng kahit puno nakaraan. Nakita ko pero hindi ako sure, kaya ngayong umaga sinigurado ko na. So i-check ko to after a week na siguro kasi ayokong i-stressin lagi itong mga crayfish. Ganun kasi sila pag ni-stress tulad ng plants, nagde-decline yung health. Masama pa na baka kainin pa nila yung mga anak nila. Na sa tingin ko hindi naman kasi mukhang very responsible yung mama crayfish dito. Talagang very protective sa kanyang mga eggs. So yun lang, God bless and bye bye.